Maria, nasan ka? Bakit mo ginagawa sa amin ito? Ang alingaw-ngaw ng boses ni Mark ay tila pumunit sa malamig at tahimik na pasilyo ng ospital. Basag ang kanyang tinig, puno ng takot at matinding galit habang pabalik-balik siya sa labas ng kwarto. 7 ng umaga. Ito ang mismong araw ng maselan at mahalagang operasyon ng kanyang ina. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng room 605 kanina, halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso sa sumalubong sa kanya. Wala si Maria, wala ang kanyang mga damit, wala ang kanyang lumang bag, wala ang perang inutang at inipon nila para sa pagpapaospital. Ang tanging nadatna ni Mark ay ang kanyang ina, si Aling Rosa, na nakatingin ng blanko sa kisame dahil sa sakit nitong Alzheimer's, at isang luma at kupas na kwaderno na nakapatong sa ibabaw ng puting unan na dapat sana ay hinihigaan ng kanyang asawa. Nanginginig ang mga tuhod ni Mark nang lapitan niya ang kama. Kinuha niya ang kwaderno. Ang pabalat nito ay napunit na sa gilid, tanda ng madalas na pagbuklat. Nang buksan niya ang unang pahina, tila may malamig na kamay na sumakal sa kanyang lalamunan. Ang mga salita ay isinulat gamit ang pulang tinta. Madiin, bawat letra ay tila may kasamang gigil at luha. Hindi ito ordinaryong listahan ng mga gastusin sa bahay. Ito ay isang manipesto ng poot. 15 ng Marso. Regalo ni Ate Susan na bulok na prutas, 150 piso. Pambayad sa golf ni Mark habang naglilinis ako ng dumi ni nanay, 3,500 piso. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang dibdib ni Mark. Paulit-ulit niyang binasa ang mga nakasulat. Paanong ang isang babaeng kilala niya sa loob ng 10 taon bilang tahimik, masunurin at laging nakayuko ay nakapag-ipon ng ganito katinding galit? Saan galing ang mga letrang ito na tila sumisigaw ng paghihiganti? Unti-unting bumalik sa isip ni Mark ang mga nangyari, eksaktong 1 taon na ang nakalipas. Nasa loob ng banyo si Maria noon. Nakaupo siya sa malamig at basang sahig, pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo mula sa kanyang mga namamagang mata. Nakasuot siya ng dilaw na guwantes na puno ng mantsa. Katatapos niya lamang linisin ang buong kwarto ni Aling Rosa. Hindi sinasadyang nakadumi ang matanda sa sahig, sa dingding at maging sa sarili nitong mga damit dahil sa paglala ng karamdaman. Halos mabasag ang likod ni Maria sa pagod. Parang binibiyak ang kanyang ulo sa sobrang hilo at sa nakakasulasok na amoy na tila kumapit na sa kanyang sariling balat. Wala siyang katulong. Siya lamang mag-isang nagbubuhat sa matanda. Ngunit bago pa man siya makasandal sa pader upang huminga ng kahit 1 minuto, tumunog ang kanyang telepono. Si Susan, ang asawa ng nakatatandang kapatid ni Mark na si Kuya Paulo. Pilit na inayos ni Maria ang kanyang boses bago sumagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumulwak na ang matining at nagmamando na tinig ng kanyang hipag. Maria, natanggap mo na ba yung pinadala kong mga prutas? Ang mahal niyan, binili ko pa sa sikat na mall dyan sa bayan. Picturean mo tapos ipadala mo sa akin ngayon din, ha? Ipopost ko lang sa internet para makita ng mga kaibigan ko na inaalagaan nating mabuti si Mama. Huwag mong kakalimutan, kailangan maganda ang kuha. Walang nagawa si Maria kundi lumunok ng laway na tila may kasamang bubog. Sumagot siya ng mahina at ibinaba ang tawag. Nang hina ang kanyang mga tuhod nang lumabas siya ng banyo at buksan ang malaking kahon na ipinadala ni Susan na nakapatong sa mesa sa sala. Sumalubong sa kanya ang maasim, nabubulok at nakakasulasok na amoy. Ang mga mansanas ay may malalaking itim na pasa at halos lumubog na ang balat. Ang mga peras ay nababalutan ng makapal na puting amag. Ang mga ubas ay durog at nagtutubig na sa ilalim ng kahon. Hindi ito pagkain, basura ito. Pinapahalagahan lamang ni Susan ang tingin ng ibang tao sa kanya sa social media habang ginagawang literal na basurahan ang sariling pamilya. Ipinadala ni Susan ang mga nabubulok na prutas dahil alam nitong hindi makapagreklamo si Maria. Dahil alam nitong si Maria ay walang boses sa pamilyang iyon. Ngunit may nagbago ng araw na iyon sa puso ni Maria. Tinitigan niya ang mga bulok na prutas, ang mga pasa ng mansanas ay tila naging salamin ng mga pasa sa kanyang sariling kaluluwa. Hindi siya umiyak, natuyo na ang kanyang mga luha.
Kinuha niya ang kanyang telepono hindi upang magpasalamat sa kanyang hipag, kundi upang kumuha ng malinaw na litrato ng mga bulok na prutas bilang ebidensya. Iyon ang unang patunay ng kanilang kalupitan. Iyon ang naging unang pahina ng kanyang lihim na kwaderno. Kinagabihan ng araw ring iyon, umuwi si Mark galing sa trabaho. Inaasahan ni Maria na kahit papaano ay tatanungin siya nito kung kamusta ang kanyang araw o kung napagod ba siya sa pag-aalaga sa ina nito. Ngunit ang bungad ni Mark ay palaging reklamo at pandidiri. Ano ba namang klaseng bahay ito? Bakit amoy ihi at tae pagpasok ko pa lang ng pinto? Wala ka man lang bang ginawa maghapon kundi tumunganga? Ang sakit sa ulo ng amoy na ito, Maria. Nakakahiya kung may bibisita sa atin. Sigaw ni Mark habang pabalibag na inihagis ang kanyang sapatos sa gilid ng pinto. Nakatayo lamang si Maria sa gilid ng kusina. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba na sa bigat ng obligasyon na ipinasa sa kanya ng buong pamilya. Nakahiga lang si Mark sa sofa, naglalaro sa kanyang telepono ng ubod ng lakas ang volume. Halos hindi na maramdaman ni Maria ang sariling mga braso sa kapapahid ng sahig at paglalaba ng mga kumot ng biyanan niya. Siya ang ginawang libreng nurse, katulong at tagasalo ng lahat ng problema. Nasaan na ang pagkain? Bakit ang alat ng sabaw na ito? Wala ka man lang bang kwentang magluto? Buong araw ka na nga lang nasa bahay, eto lang ang ipapakain mo sa akin? Palpak! Sigaw ni Mark nang matikman ang inihandang hapunan ni Maria. Hindi man lang tiningnan ni Mark ang mga kamay ni Maria na puno ng sugat at paltos dahil sa matapang na sabon at pagkayod sa sahig. Nilamon ni Maria ang lahat ng masasakit na salita. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sarili niyang dugo. Sa labas, mukha siyang manhid. Mukha siyang estatwa na walang pakiramdam na pwede nilang saktan, utusan at baliwalain. Ngunit hindi nila alam na sa bawat pang-aabuso, sa bawat luhang pinipigil niya sa gitna ng madilim na gabi, ay unti-unting namamatay ang huling hibla ng pagmamahal niya kay Mark. Napalitan ito ng isang malamig, tahimik at nagbabagang determinasyon na makawala sa impyernong ito at ipatikim sa kanila ang sarili nilang lason. Araw-araw matapos ang gabing iyon, unti-unting nag-iipon ng lakas si Maria. Isinulat niya ang bawat sentimo na kinuha sa kanya, bawat pang-iinsulto, bawat pagwawalang bahala. Ang kwadernong hawak ngayon ni Mark sa loob ng malamig na kwarto ng ospital ay hindi lang papel, ito ang kaluluwa ni Maria na nagmamasid at humahatol sa kanila. Bumalik ang diwa ni Mark sa kasalukuyan ng tumulo ang malamig niyang pawis sa pahina ng kwaderno. Naglakas loob siyang ilipat ang pahina patungo sa huling bahagi, umaasang makakahanap siya ng pahiwatig kung saan nagtago si Maria at kung saan nito dinala ang pera para sa operasyon. Ngunit nang mabasa niya ang huling mensahe na nakasulat sa pinakagitna ng pahina, nanlaki ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang mga laman at tila umurong ang kanyang dila sa sobrang takot. Ano ang eksaktong mensahe at lihim na ibinunyag ni Maria sa huling pahina na may kinalaman sa mismong buhay at kinabukasan ni Mark na pilit niyang itinatago sa lahat? Nanginginig ang mga kamay ni Mark, tila pinagkaitan ng lakas ang kanyang mga braso habang nakatitig sa huling pahina ng kwaderno. Ang pulang tinta ay tila dugong sariwa na sumisigaw ng katotohanan. Binasa niya ang mga huling linya at sa bawat salitang nakasulat, pakiramdam niya ay hinihila siya pababa sa isang napakalalim at madilim na bangin. Akala mo ba ay habang buhay akong magiging bulag, Mark? Akala mo ba ay paniniwalaan ko na walang-wala tayong pera para sa operasyon ng nanay mo? Alam ko ang tungkol sa credit card ng kumpanya na ginagamit mo sa mga luho mo. Alam ko ang tungkol sa mga peking resibo na ipinapasa mo sa opisina para pagtakpan ng mga ninanakaw mo. At higit sa lahat, alam na rin ng Departamento ng Audit ang lahat. Ipinadala ko sa kanila ang lahat ng kopya ng mga transaksyon mo, kalakip ang mga pruweba bago pa man sumikat ang araw na ito. Binitawan ni Mark ang kwaderno na parang isang nagbabagang uling. Halos gumuho ang kanyang mundo. Ang pagkawala ni Maria at ng pera para sa operasyon ay isa lamang bahagi ng sumpa. Ang tunay na parusa ay ang tuluyang pagkawasak ng kanyang reputasyon, ng kanyang trabaho at ng kanyang kalayaan. Kung totoo ang isinulat ni Maria, maaari siyang makulong. Maaari siyang makasuhan ng pag-umit ng pondo ng kumpanya anumang oras mula ngayon.
Paano nalaman ni Maria ang lahat ng ito? Paano nakapasok sa isip ng isang babaeng itinuring niyang walang alam kundi ang maglinis ng bahay ang ganito kakomplikadong impormasyon? 3 buwan bago ang malagim na umagang ito sa ospital, isang malamig at maulan na gabi ang nagpabago sa takbo ng lahat. Nakatayo si Maria sa harap ng plantsahan. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Sa kwarto, dinig na dinig niya ang malakas na paghilik ni Mark. Amoy alak pa ito nang umuwi. Nagdadahilan na kinailangan daw nitong makipag-ugnayan sa mga mahalagang kliyente ng kumpanya, kaya ginabi. Habang kinakapa ni Maria ang bulsa ng pantalon ng kanyang asawa upang tiyaking walang maiiwang papel bago ito labhan, may nakapa siyang isang nakatuping resibo na matigas. Kinuha niya ito at binuksan sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina. Resibo ito mula sa isang napakamahal na hotel at restaurant sa syudad. Ang halaga ng binayaran ay umabot sa 50,000 piso. Ang petsa ay eksaktong 3 araw na ang nakalipas. Tila tumigil ang paghinga ni Maria. Kinuskus niya ang kanyang mga mata, umaasang nagkakamali lamang siya ng basa, ngunit malinaw ang mga numero. 50,000 piso para sa isang gabi ng alak at pagkain. Iyon ang mismong araw na umiiyak siyang lumuhod sa harapan ni Mark. Nagmamakaawa siyang bigyan siya kahit 2,000 piso man lang pambili ng adult diapers at mga gamot ng biyenan niya dahil ubos na ang kanyang naipon. Ano ang isinagot sa kanya ni Mark ng araw na iyon? Sinigawan siya nito, sinabihang wala siyang kwentang asawa dahil hindi siya marunong magbadyet at isinumbat na lubog na sila sa utang kaya kailangan niyang dumiskarte. Habang nagugutom siya at nagpapakahirap na linisin ang mga dumi ng sariling ina ni Mark, ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar ay nagpapakasasa sa mamahaling alak at pagkain. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Maria. Hindi ito ang sakit ng selos, ito ang sakit ng lubos na pagkakanulo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanilang kwarto. Tiningnan niya ang natutulog na asawa. Ang mukha nito ay kalmado, walang bakas ng konsensya. Kinuha ni Maria ang telepono ni Mark na nakapatong sa mesa. Alam niya ang password ngunit kailanman ay hindi niya ito pinakialaman dahil buo ang tiwala niya dito. Hanggang sa gabing iyon, nang mabuksan niya ang telepono, tumambad sa kanya ang hindi mabilang na mensahe. Mga resibo mula sa bangko na nagpapakitang ginagamit ni Mark ang pondo ng kumpanya at inililipat ito sa kanyang personal na account upang tustusan ang kanyang mga bisyo at pagyayabang sa mga kaibigan. May mga mensahe rin mula sa kanyang mga kapatid na sina Paulo at Susan. Binasa ni Maria ang isang usapan sa isang group chat kung saan hindi siya kasali. Hayaan mo na si Maria ang maghanap ng paraan para sa ospital ni Mama Mark. Sanay naman yan sa hirap. Kapag nakuha na niya yung mana niya sa namatay niyang tiyahin, pilitin mong hingin para may pandagdag tayo sa negosyo. Mensahe ng kanyang kuya Paulo. Oo nga. Masyadong uto-uto yung asawa mo. Basta purihin mo lang ng kaunti, bibigay na yan. Huwag mong babawasan ng savings mo, Mark. Hayaan mong si Maria ang sumalo ng gasto sa nanay natin. Obligasyon niya yan bilang manugang. Dagdag pa ng hipag niyang si Susan. Ang sagot ni Mark, isang simpleng emoji na nakatawa at isang mensaheng nagpatibok ng mabilis sa puso ni Maria sa sobrang galit. Hayaan niyo na. Ako nang bahala sa tangang yon. Malapit na ring lumabas yung pera niya. Nabitawan ni Maria ang telepono sa ibabaw ng malambot na kama. Wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Natuyo na ang balon ng pag-iyak. Sa halip na matakot o magmaktol, naramdaman niya ang isang napakalamig at matalim na kapayapaan. Ang Maria na mapagmahal, matiisin at laging nakayuko ay namatay ng gabing iyon. Ang pumalit ay isang babaeng handang sunugin ang buong bahay para lamang makalaya sa mga halimaw na nakatira rito. Isang linggo matapos ang pagtuklas na iyon, nagpatawag ng isang pagpupulong ang pamilya sa bahay ni na Maria. Dumating sina Paulo at Susan, parehong walang dalang kahit ano ngunit parehong mayabang ang tindig. Nagluto si Maria ng masaganang hapunan. Tiningnan niya kung paano nilamon ng kanyang mga hipag at bayaw ang pagkaing pinaghirapan niya habang nagrereklamo na matigas daw ang karne. Maria, panimula ni Paulo matapos dumighay ng malakas. Malapit na ang operasyon ni Mama. Kailangan na nating maghanda ng 200,000.
Tumango si Susan habang naglalagay ng lipstick sa harap ng salamin sa sala. Kaya nga napag-usapan namin, tutal ikaw naman ang laging nasa bahay at wala ka namang trabaho, baka pwede kang umutang muna sa mga kamag-anak mo sa probinsya. O kaya isanla mo muna yung lupang naiwan ng tiyahin mo. Kami kasi lubog din tumaas ang tuition ng mga bata. Tiningnan ni Maria si Mark, naghihintay na ipagtanggol siya nito. Ngunit tulad ng inaasahan, yumuko lamang ang kanyang asawa at umarte na parang isang kawawang biktima ng tadhana. Pasensya na Maria, alam mo naman na ginagawa ko ang lahat sa trabaho pero kulang talaga. Tulungan mo na muna ang pamilya natin. Para kay mama naman ito malumanay ngunit mapagpanggap na pakiusap ni Mark. Tiningnan ni Maria ang tatlong mukha sa kanyang harapan. Mga linta na walang ibang ginawa kundi sipsipin ng kanyang lakas, ang kanyang pera at ang kanyang pagkatao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipamukha sa kanila ang mga litrato ng bulok na prutas, ang mga resibo ng 50,000 at ang usapan nila sa telepono. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi ngayon. Kapag umatake siya ngayon, makakapaghanda sila. Kailangan niya silang sugatan sa panahong hindi sila makakabangon. Sige, mahinahong sagot ni Maria. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Gagawa ako ng paraan. Kukunin ko ang lahat ng pera bukas sa bangko. Nakita niya ang palihim na pagngiti ni na Mark, Paulo at Susan sa isa't isa. Inakala nilang nanalo na naman sila. Inakala nilang nakuha na naman nila ang gusto nila sa tangang manugang. Hindi nila alam na ang pag-oong iyon ay ang simula ng paghuhukay ni Maria sa kanilang sariling libingan. Kinabukasan, maagang umalis si Maria habang tulog pa si Mark. May dala siyang isang malaking brown envelope. Nagtungo siya sa pinakamalapit na sangay ng bangko upang ilabas ang lahat ng perang nakapangalan sa kanya at sa joint account nila ni Mark. Ito ang unang hakbang para sa kanyang tuluyang pagtakas. Ang plano ay ilipat ang lahat sa isang sikretong account na hindi kailanman matutunto ni Mark. Mabilis ang mga kamay ng teller. Inabot nito kay Maria ang makapal na bungkos ng pera at mga dokumento. Pinipigilan ni Maria ang pagpintig ng kanyang puso. Ilang hakbang na lang at makakalabas na siya sa pintuan ng bangko. Ilang hakbang na lang at magkakaroon na siya ng sapat na pondo para sa kanyang paghihiganti at pagkawala. Ngunit pagtalikod niya, palabas na sana ng malamig na glass door, isang mabigat na kamay ang biglang kumapar sa kanyang balikat. Napakadiin nito kaya't halos mabitawan niya ang hawak na brown envelope. Nanginig ang buong katawan ni Maria. Nang lumingon siya, bumungad sa kanya ang isang pamilyar at matalim na tingin na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Anong ginagawa mo rito, Maria? At ano yung bitbit mo? Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Maria. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng bangko ay tila naging yelo na bumaon sa kanyang gulugod. Mabilis ang kabog ng kanyang dibdib, halos mabingi siya sa sarili niyang pintig. Mahigpit niyang niyakap ang brown envelope na naglalaman ng lahat ng perang magiging tulay niya patungo sa kalayaan. Dahan-dahan siyang lumingon. Bumungad sa kanya ang mukha ni Susan, ang kanyang hipag. Makapalang makeup nito, nakataas ang isang kilay at may nakapaskil na mapanghusgang ngiti sa mga labi na pinaltakan ng pulang-pulang lipstick. Nakasuot ito ng mamahaling damit na tila papunta sa isang salo-salo, samantalang si Maria ay nakasuot lamang ng kupas na t-shirt at lumang pantalon. Anong ginagawa mo rito, Maria? At ano yung bitbit mo? Ang aga-aga nasa bangko ka. May pera ka ba rito? Tanong ni Susan. Ang mga mata nito ay nagdududa. Sinusuri ang buong pagkatao ni Maria mula ulo hanggang paa. Naramdaman ni Maria ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit sa halip na magpanik, isang pambihirang lakas ng loob ang biglang sumakop sa kanyang isipan. Gagamitin niya ang tingin nila sa kanya ang pagiging tanga at sunod-sunuran bilang kanyang pinakamatibay na kalasag. Ibinaba ni Maria ang kanyang paningin. Umarte na parang natatakot at nahihiya, tulad ng lagi niyang ginagawa sa loob ng 10 taon. Ate, Susan, nagtatanong-tanong po kasi ako sa manager. Mahina at nanginginig na sagot ni Maria. Tungkol po ito sa titulo ng lupa ng tiyahin ko sa probinsya. Sabi kasi ni Mark, kailangan ko na raw isanla para may maibayad tayo sa ospital ni Mama.
Dala ko po yung mga papeles para ipasuri kung magkano ang pwedeng mautang. Bumuntong hininga si Susan, umikot ang mga mata nito na parang naiinis sa kabagalan ni Maria. Nawala ang pagdududa sa mukha nito at napalitan ng pandidiri. Aba, dapat lang. Bilisan mo ang pag-aasikaso niyan. 2 araw na lang operasyon na ni Mama. Huwag kang tatanga-tanga dyan at baka maunahan ka pa ng ibang umuutang. O sige na, umuwi ka na at baka nakakalat na naman ang dumi ni Mama sa bahay. Pupunta pa ako sa VIP lane, magdedeposito ako ng kita namin sa negosyo, mataray na utos ni Susan sabay talikod. Naglalakad na parang siya ang nagmamay-ari ng bangko. Ang tunog ng kanyang matataas na takong ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Nakahinga ng maluwag si Maria. Walang alam si Susan na ang hawak niyang envelope ay hindi mga papeles ng lupa, kundi ang lahat ng naipon nilang mag-asawa na matagal nang inilihim ni Mark sa kanya at ang sariling pera na naitabi niya mula sa pagtitipid. Mabilis na lumabas si Maria ng bangko. Hindi siya umuwi kaagad. Sumakay siya ng jeep papunta sa kabilang bayan at pumasok sa isang maliit na bangko na hindi kilala ng pamilya ni Mark. Doon, idineposito niya ang lahat ng pera sa isang bagong account na tanging siya lamang ang nakakaalam. Nang matapos ang transaksyon at hawakan niya ang bagong passbook, naramdaman niya ang isang pambihirang gaan sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang dekada, pakiramdam niya ay nakahinga siya ng malalim. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng kulob na kwarto at gamot. Nakahiga ang kanyang biyenan na si Aling Rosa sa lumang kama, blangko ang paningin. Nilapitan ito ni Maria. Tiningnan niya ang matanda. Wala siyang nararamdamang galit para rito. Awa lamang. Biktima rin ng matanda ng kalupitan ng sarili nitong mga anak. Inayos niya ang kumot nito at pinunasan ng pawisan nitong noo. Pasensya na po, Nay, bulong ni Maria. Ang boses ay basag ngunit puno ng determinasyon. Hindi ko na po kayang isalba kayo. Kailangan ko na pong isalba ang sarili ko. Nang hapong iyon, dumaan si Maria sa isang maliit na tindahan ng mga electronics. Bumili siya ng isang murang voice recorder na kasing laki lamang ng isang paltayig posporo. Pag-uwi niya, maingat niya itong idinikit sa ilalim ng malaking mesa sa dining room gamit ang makapal na tape. Kinabukasan, gabi bago ang nakatakdang operasyon. Nag-uwi si Mark ng 2 bote ng mamahaling alak. Inimbitahan nito sina Paulo at Susan para raw magkaroon ng maliit na salo-salo bilang pampalakas ng loob para sa operasyon bukas. Inutusan ni Mark si Maria na magluto ng kaldereta, lechon kawali at pansit. Habang naghihiwa si Maria ng mga sibuyas at bawang sa kusina, rinig na rinig niya ang malalakas na tawanan ng magkakapatid sa sala. Ang amoy ng kumukulong mantika at lumalambot na karne ay humalo sa amoy ng alak na iniinom ng tatlo. Naghanda si Maria, dinala ang mga pagkain sa mesa. Walang nagpasalamat sa kanya. Umupo sila na parang mga hari at reyna. Nagsimulang lumamon habang si Maria ay nanatiling nakatayo sa gilid. Nag-aabang kung may ipag-uutos sila. Pinaandar ni Maria ang voice recorder na nakadikit sa ilalim ng mesa gamit ang kanyang daliri nang magkunwari siyang pinupulot ang nalaglag na tinidor. Nakausap ko na yung doktor kanina, panimula ni Mark habang ngumunguya ng malaking hiwa ng karne. Tuloy na bukas ng 8:00 ng umaga. Mabuti naman, sagot ni Paulo sabay lagok ng alak. Nakakasawa na ring pakinggan ang mga daing ni Mama. At least kapag naoperahan na yan, baka sakaling tumahimik na. Walang bahid ng pagmamahal sa boses ng magkapatid. Para lamang silang nag-uusap tungkol sa isang sirang appliances na ipapaayos. Teka, Mark, sumingit si Susan, humalukip-kip habang nakatingin sa kanyang bagong manicure na mga kuko. Nakuha na ba ng asawa mo yung pera mula sa sanglaan? Baka mamaya tayo pa mag-abono dyan. Sinasabi ko sa iyo, wala kaming ilalabas na pera. Tumawa si Mark, isang tawang nakakapanindig balahibo dahil sa sobrang kayabangan. Huwag kayong mag-alala, uto-uto yun eh. Sabi niya bukas ng madaling araw, iaabot niya sa akin yung buong 200,000 bago tayo pumunta ng ospital. Napakagatlabi si Maria sa gilid ng kusina. Ang 200,000 ay ang eksaktong halaga na hiningi ni Mark sa kanya. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Mark ang tuluyang dumurog sa anumang natitirang awa ni Maria para sa lalaking ito.
Ang hindi alam ng tangang iyon, pagpapatuloy ni Mark, pabulong ngunit sapat para marinig ng malinaw ng voice recorder, 100,000 lang talaga ang gagastusin sa operasyon at gamot ni Mama. May discount tayo dahil kakilala ko yung head nurse. Nanlaki ang mga mata ni Susan. Talaga? Paano yung sobrang 100,000 na kukunin mo kay Maria? Ngumisi si Mark ng pagkalaki-laki, bakat ang kasakiman sa kanyang mukha. Siyempre, sa akin na mapupunta yun. Pambayad ko sa utang ko sa credit card at yung tira, pambili ko ng bagong mugs ng kotse ko. Ilang buwan ko na rin pinag-iipunan yun. Total, pera naman niya yun, bayad na rin niya yun sa pagpapatira ko sa kanya rito sa bahay. Nagtawanan ng tatlo, isang halakhak na puno ng pang-aalipusta. Ginawa nilang negosyo ang sakit ng sarili nilang ina at ginawa nilang gatasan ng sarili nilang asawa at hipag. Nakayuko lamang si Maria, nagkukunwaring naghuhugas ng mga plato. Ang malamig na tubig mula sa gripo ay tumutulo sa kanyang mga nanginginig na kamay, ngunit hindi na siya umiiyak. Tinatandaan niya ang bawat halakhak, bawat salita. Isusulat niya ang lahat ng ito sa kanyang kwaderno. Ito ang magiging pinakamatibay niyang ebidensya sa korte para sa napipintong hiwalayan. 11:00 ng gabi nang umuwi sina Paulo at Susan. Iniwan nila ang mesa na parang dinaanan ng bagyo. Mga buto ng karne, natapong sarsa, at mga walang laman na bote ng alak. Si Mark ay dumiretso sa kwarto, lasing na lasing, at agad na nakatulog ng malakas ang hilik. Mag-isa na naman si Maria sa madilim na kusina. Tahimik siyang naglinis, hindi para sa kanila, kundi upang walang maiwang bakas ng kanyang huling gabi sa bahay na iyon. Kinuha niya ang voice recorder sa ilalim ng mesa, inilagay sa loob ng kanyang maliit na bag na naglalaman ng kanyang iilang damit at ng lumang kwaderno. 3:00 ng madaling araw. Lahat ay balot ng katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kuliglig sa labas ang maririnig. Nakabihis na si Maria. Isang simpleng itim na jacket at lumang maong. Isinukbit niya ang kanyang maliit na backpack. Tiningnan niya sa huling pagkakataon ang kabuuan ng bahay. Ang bahay na sumaksi sa kanyang mga pagdurusa, sa kanyang mga tahimik na pagluha, at sa pagkawala ng kanyang pagkatao. Wala siyang dadaling magagandang alaala mula rito, tanging ang mga patunay lamang ng kanilang kasamaan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pintuan sa likod ng kusina upang doon dumaan palabas at maiwasang tumunog ang lumang gate sa harapan. Hawak niya ang malamig na doorknob, pihit na sana niya ito ng marahan. Ilang pulgada na lang at malalasap na niya ang sariwang hangin ng kalayaan. Ngunit biglang bumukas ang nakakapasong liwanag ng ilaw sa kusina. Nasilaw si Maria. Napatigil siya sa paghinga. Halos tumalon ang puso niya palabas ng kanyang dibdib. Saan mo balak pumunta sa ganitong oras, Maria? Ang boses ay malamig, matigas at hindi nagpapakita ng anumang kalasingan. Nakatayo si Mark sa bungad ng pasilyo, nakapamulsa, ang mga mata ay nanlilisik at nakatitig ng diretso sa backpack na suot ni Maria. Paano ito nagising? Ano ang gagawin niya? Saan mo balak pumunta sa ganitong oras, Maria? Tila naging yelo ang buong katawan ni Maria. Ang malamig na tinig ni Mark ay parang patalim na dumiin sa kanyang leeg. Ang ilaw sa kusina ay masakit sa mata, na tila isang spotlight na nagbubunyag ng kanyang pinakatatagong lihim. Mabagal at halos hindi humihinga, dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang asawa. Nakatayo si Mark hindi kalayuan sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik, matalim na sinusuri ang itim na backpack na nakasukbit sa mga balikat ni Maria. Amoy na amoy pa rin ang matapang na alak mula sa hininga nito, ngunit wala itong bahid ng pagkahilo. Sa mga pagkakataong tulad nito, alam ni Maria na isang maling galaw, isang maling salita ay tuluyang wawasak sa kalayaang matagal na niyang inaasam. Mabilis na nag-isip si Maria. Gagamitin niya ang kahinaan ni Mark, ang katamaran nito at ang mababang tingin nito sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang paningin, pinahina ang kanyang boses, at umarte na parang isang asawang puno ng pangamba at pag-aalala. Mark, ginising ba kita? Pasensya na, nanginginig at malambing na simula ni Maria. Naisip ko kasing mauna na kami ni Mama sa ospital ngayon din.
Kinausap ko yung nurse kahapon, sabi nila mas mabilis daw ang proseso at makakakuha tayo ng magandang VIP room kung madaling araw pa lang ay pipila na ako sa admission. Nagsalubong ang makapal na kilay ni Mark. Tumingin ito sa orasan sa dingding na nagtuturo ng 3:00 ng madaling araw. At bakit kailangan bitbitin mo iyang malaking bag na iyan? Nasaan ang pera? Mabilis ang tibok ng puso ni Maria, halos pumutok na ang kanyang mga ugat sa kaba, ngunit pinanatili niya ang pagiging kalmado ng kanyang mukha. Mga adult diapers ito, Mark. Mga pamalit na damit ni Mama, mga kumot at mga tuwalya. Alam mo naman sa ospital kailangan handa tayo. Paliwanag niya habang tinatapik ang bag. Lumapit siya ng bahagya kay Mark, ginagamit ang pinakamaamong mukha na alam niyang nagpapaniwala rito. Naawa kasi ako sa iyo. Alam kong pagod na pagod ka sa trabaho at sa pag-aasikaso kina Kuya Paolo kagabi. Ayokong ma-stress ka pa sa pagpila. Yung 200,000 nandito na sa loob ng envelope ko. Ako na ang magbabayad ng buo sa cashier para pagdating mo roon mamayang 7:00, nakahiga na si Mama at magsisimula na agad ang operasyon. Pinagmasdan ni Mark si Maria mula ulo hanggang paa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Tanging ang ugong lamang ng lumang refrigerator ang maririnig sa buong kusina. Sa isip ni Mark, pabor ito sa kanya. Hindi na niya kailangang pumila, hindi na niya kailangang buhatin ng kanyang ina at higit sa lahat, makakatulog pa siya ng mahaba. Ang kayabangan at pagiging sakim niya ang tuluyang nagbulag sa kanya sa katotohanan. Isang mapangutyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mark. Tumango ito at umatras pabalik sa madilim na pasilyo. Mabuti naman at nag-iisip ka na ngayon. Siguraduhin mo lang na hindi ka papalpak dyan. Ibigay mo agad ang bayad sa ospital, baka mamaya manakawan ka pa sa daan. Ako na naman ang mamumroblema, mayabang nabili ni Mark. Sige na, bihisan mo na si Mama at umalis na kayo bago pa magising ang buong kapitbahayan. Susunod ako bago mag 8:00. Nang marinig ang pagsara ng pinto ng kanilang kwarto, napakapit si Maria sa lababo. Halos manghina ang kanyang mga tuhod. Nakahinga siya ng maluwag, ang huling balakid ay nalagpasan na niya. Walang inaksayang oras si Maria. Pumasok siya sa kwarto ng kanyang biyenan. Gising na si Aling Rosa, nakatingin sa kawalan habang nilalaro ang laylayan ng kanyang lumang duster. Maingat at puno ng pag-iingat na binihisan ni Maria ang matanda. Sa huling pagkakataon, pinunasan niya ang mukha nito gamit ang maligamgam na tubig. Nay, aalis na po tayo. Pupunta na po tayo sa ospital, malumanay na bulong ni Maria habang sinusuotan ng sapatos ang matanda. Sa labas ng bahay, naghihintay na ang isang taxi na palihim na tinawagan ni Maria kanina pa. Binuhat niya si Aling Rosa, isinakay sa likuran at sumunod siya. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa bahay na iyon, nilingon ni Maria ang madilim na bintana ng kanilang kwarto. Naiwan doon ang isang dekada ng kanyang luha, dugo at pawis. Ngayon, iiwan na niya itong lahat. 5:00 ng umaga nang makarating sila sa ospital. Dahil may naka-schedule ng operasyon, mabilis na naiakyat si Aling Rosa sa room 605. Inihiga ni Maria ang matanda sa malinis at puting kama. Kinumutan niya ito hanggang dibdib. Tiningnan niya ang mga mata ng kanyang biyenan. Walang makitang emosyon dito dahil sa sakit, ngunit naramdaman ni Maria ang isang mabigat na kirot sa kanyang dibdib. Biktima rin si Aling Rosa, biktima ng sarili nitong mga anak na walang ibang inisip kundi ang sarili nilang ginhawa. Ginamit nila ang sakit ng kanilang ina upang piliting maglabas ng pera si Maria. Patawad po, Nay, nanginginig ang boses na bulong ni Maria habang hinahaplos ang kulubot na pisngi ng matanda. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa mata ni Maria, ang huling luhang iaalay niya para sa pamilyang ito. Hanggang dito na lang po ang kaya kong ibigay. Kung mananatili ako, mamamatay po ako kasama ninyo. Kailangan ko na pong isalba ang sarili ko. Kinuha ni Maria ang luma at kupas na kwaderno mula sa kanyang bag. Ang kwaderno na naglalaman ng lahat ng kasamaan, lahat ng resibo at lahat ng lihim ni na Mark, Paulo at Susan. Maingat niya itong ipinatong sa ibabaw ng unan, sa tabi mismo ng ulo ni Aling Rosa. Tinalikuran niya ang kama. Walang lingon-likod siyang naglakad palabas ng room 605. Habang naglalakad siya sa mahaba at tahimik na pasilyo ng ospital, pakiramdam niya ay unti-unting nababawasan ang bigat ng mundong nakadagan sa kanyang mga balikat.
Paglabas niya sa main entrance ng ospital, sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin at ang unti-unting pagpula ng kalangitan sa silangan. Umaga na, bagong umaga para sa kanyang bagong buhay. Hinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang likod nito, at tinanggal ang kanyang lumang SIM card. Walang pag-aalinlangang inihagis niya ito sa basurahan. Sumakay siya sa unang bus na dumaan, hindi na mahalaga kung saan man ito patungo, basta papalayo sa lugar na iyon. Samantala, eksaktong 7:00 ng umaga, dumating si Mark sa ospital. May dalang kape at mayabang na naglalakad sa pasilyo, inaaasahang tapos na ni Maria ang lahat ng proseso. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang eksenang nagpabagsak sa kanyang mundo, ang tahimik na kwarto, ang naiwang ina at ang nakakapanindig balahibong kwaderno. Matapos mabasa ang huling pahina tungkol sa pondo ng kumpanya at ang isinagawang pag-uulat ni Maria sa departamento ng audit, halos mawalan ng hininga si Mark. Nanginginig siyang napaupo sa sahig ng ospital. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Paano nalaman ni Maria ang lahat? Paano nagawang planuhin ng isang babaeng walang pinag-aralan at pambahay lamang ang ganito kakomplikadong paghihiganti? Sa gitna ng kanyang pagpapanik, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng room 605. Pumasok sina Paulo at Susan, mukhang kagigising lamang ng dalawa ngunit bakas ang labis na inis sa kanilang mga mukha. Nakasuot ng malaking sunglasses si Susan at may hawak na mamahaling kape. Ano ba namang klaseng asawa ay ang si Maria, Mark? Matinis na bungad ni Susan, hindi man lang tiningnan ang kalagayan ng inang nakahiga sa kama. Kanina pa ako tumatawag sa cellphone niya, out of reach. Nasaan na siya? Nasaan na yung 200,000? Kailangan na natin yung hati natin, baka mamaya ipambili pa niya ng kung ano-ano yung sobrang pera. Naiyukom ni Mark ang kanyang mga kamao. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga mata ay puno ng panginginig at matinding takot. Ibinigay niya ang kwaderno kay Paulo. Wala na si Maria, basag at nanghihinang sagot ni Mark. Tinangay niya ang lahat ng pera at alam niya ang lahat, kuya. Alam niya ang tungkol sa binabalak natin sa mana niya. Alam niya ang tungkol sa mga peking resibo ko sa kumpanya. Mabilis na hinablot ni Paulo ang kwaderno at binasa ito. Nanlaki ang mga mata nito. Ang mukha ay biglang namula sa matinding galit. Inihagis niya ang kwaderno sa pader. Tanga! Bakit mo hinayaang hawakan ng walang kwentang babaeng iyon ng pera? Sigaw ni Paulo. Dinuro-duro ang mukha ng kapatid. Paano na ang operasyon ni Mama? Paano na yung pangako mong ibabahagi mo sa akin yung sobra para sa negosyo ko? Pinagkatiwalaan kita, Mark? Aba, huwag ninyo akong idamay dyan sa kalokohan ninyo. Biglang singit ni Susan, umaatras habang pilit na inilalayo ang sarili sa gulo. Wala kaming ilalabas na pera ni Paulo para sa operasyon na iyan. Problema mo ang asawa mo, ikaw ang gumawa ng paraan. Kung kailangang isanla mo iyang sasakyan mo, gawin mo. Nagkagulo ang magkakapatid. Nag-aaway, nagsisigawan, nagsisisihan sa harap ng sarili nilang ina na walang magawa kundi makinig sa kanilang kasakiman. Ang kwartong dapat sana ay puno ng panalangin at pagmamahal ay naging isang madilim na entablado ng pagtataksil at kaimpatan. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, pumasok ang dalawang tao, isang doktor at isang kinatawan mula sa billing department ng ospital. May hawak na clipboard ang kinatawan, seryoso at walang emosyon ang mukha. Mr. Mark, malamig na tawag ng tauhan ng ospital na nagpatigil sa bangayan ng magkakapatid. Nakahanda na po ang operating room para sa ina ninyo. Ngunit hanggang ngayon po ay wala pang pumapasok na deposito para sa operasyon. Kung hindi po kayo makakapagbayad ng 200,000 sa loob ng 15 minuto, mapipilitan po kaming kanselahin ang operasyon at ilabas ang pasyente sa VIP room na ito. Nagkatinginan sina Paulo at Susan, parehong umatras at inirapan si Mark. Walang sino man sa kanila ang gustong maglabas ng kahit isang kusing. Pinagpapawisan ng malamig si Mark. Kailangan niyang ituloy ang operasyon upang hindi siya masira sa harap ng mga kapatid niya at sa mga kamag-anak nilang malapit nang dumating. Nanginginig na dinukot ni Mark ang kanyang pitaka. Kinuha niya ang kanyang corporate credit card, ang mismong card ng kumpanya na ginagamit niya sa kanyang mga luho at pandaraya. Ito na lamang ang tanging pag-asa niya. Babayaran niya muna ang ospital at gagawan na lamang ng peking resibo bukas.
Heto, nauutal na abot ni Mark sa kinatawan ng ospital. Gamitin ninyo ang card na ito. Kunin ninyo ang buong 200,000. Ipasa ninyo agad, kailangan maoperahan si Mama ngayon din. Nakangising tumingin si Mark kina Paolo at Susan na tila pinapatunayan na may kontrol pa rin siya sa sitwasyon. Kinuha ng kinatawan ng card at inilagay sa bitbit nitong portable terminal. Pinindot ang halaga. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Nakatingin ang lahat sa maliit na makina. Do it! Do it! Do it! Tumunog ang makina. Lumabas ang isang maliit na papel. Tiningnan ito ng kinatawan ng ospital, kumunot ang noo at malamig na ibinalik ang paningin kay Mark. Pasensya na po Mr. Mark, ngunit decline po ang card ninyo. Nakalagay po rito sa system namin na inireport ng bangko ang card na ito dahil sa suspicion of fraud and embezzlement. Naka-freeze po ang buong account. Bago pa man makapagsalita si Mark upang magpaliwanag, biglang tumunog ng napakalakas ang kanyang cellphone na nasa loob ng kanyang bulsa. Nang makita niya ang pangalan ng tumatawag sa screen, tuluyan nang nawala ang dugo sa kanyang mukha at halos tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Sino ang tumatawag kay Mark na tuluyang tatapos sa kanyang nalalabing pag-asa at kalayaan? At paano makikialam sa sitwasyong ito ang isang hindi inaasahang tauhan na matagal nang nagmamasid sa pagdurusa ni Maria? Ang pangalan na kumikislap sa screen ng telepono ni Mark ay nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa kanyang buong katawan. Ginoong Roberto, Direktor ng Human Resources. Ito ang pinakamataas na opisyal sa kanilang kumpanya, ang taong nagbigay sa kanya ng promosyon at nagtiwala sa kanya ng pondo para sa mga proyekto. Nanginginig ang mga daliri ni Mark na pinindot ang sagot. Bago pa man siya makabati, sumabog na ang dumadagundong at galit na boses sa kabilang linya. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha, Mark? 5 taon kitang inalagaan sa kumpanyang ito tapos ganito ang igaganti mo sa amin? Lumusot ang malamig na pawis sa noo ni Mark. Napalunok siya, pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Sir Roberto, magandang umaga po. Ano po bang problema? Baka po may nag-hack lang ng account ko, madali po nating maaayos ito. Isang mapangutyang halakhak ang isinagot ng kanyang boss. Maaayos? Nakapatong ngayon sa mismong lamesa ko ang isang makapal na envelope. Dumating ito kaninang alas 5 ng umaga. Laman nito ang bawat resibo ng mga mamahaling hotel na pinuntahan mo. Bawat resibo ng alak ng mga binili mong gamit sa sasakyan na ipinasa mo bilang gastusin sa opisina. At ang pinakamalala, nakadikit dito ang mga kopya ng usapan ninyo ng mga kapatid mo kung saan ipinagmamalaki mong madali lang lokohin ang kumpanya. Gumuho ang mundo ni Mark, parang tinanggalan ng buto ang kanyang mga bansa. Ang kwaderno, ang mga resibo, ang lahat ng inipon at itinagong ebidensya ni Maria ay hindi lamang niya iniwan sa ospital. Bago ito umalis, siniguro nitong makakarating ang mga kopya nito sa mga taong may hawak ng kinabukasan ni Mark. Sir, parang awa niyo na po, pakinggan niyo muna ako. Asawa ko po ang gumawa niyan, sinisiraan lang niya ako dahil may away po kami. Pagmamakaawa ni Mark, halos lumuhod na siya sa malamig na sahig ng pasilyo ng ospital. Huwag mo nang idahilan ang asawa mo sa kawalang hiyaan mo. Malinaw ang mga dokumento at ang pirma mo, matigas na putol ni Ginoong Roberto. Tinawagan ko na ang bangko para i-freeze ang lahat ng accounts mo. Huwag ka nang magpapakita sa opisina. Tinanggal na kita sa trabaho at papunta na ang mga pulis para formal na sampahan ka ng kasong estafa at pagnanakaw. Sa korte na tayo magkita, Mark. Naputol ang linya. Nabitawan ni Mark ang telepono. Lumagapak ito sa sahig, basag ang salamin, parang ang sarili niyang buhay. Nanlaki ang mga mata ni na Paolo at Susan na kanina pa nakikinig sa usapan. Unti-unting napagtanto ng magkapatid ang bigat ng sitwasyon. Wala na silang makukuha kay Mark. Wala na tong trabaho, wala na tong pera, at higit sa lahat, tinutugis na ito ng batas. Anong sabi? Sinong pulis? Nanginginig na tanong ni Susan habang mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag. Gumapang si Mark palapit sa kanyang kuya Paolo. Hinawakan niya ang laylayan ng damit nito, umiiyak na parang isang batang nawawala. Kuya, tulungan mo ako. Tanggal na ako sa trabaho. Ipapakulong daw nila ako. Pahiram muna ng pera, kuya.
Pang-abogado man lang o kaya pang-alis ko rito, babayaran kita, pangako. Ngunit imbes na damayan, buong lakas na itinulak ni Paulo si Mark palayo. Tiningnan niya ang kanyang kapatid na parang isang nakakadiring hayop. Sira ulo ka ba? Gusto mo ba kaming madamay sa pagnanakaw mo? Sigaw ni Paulo. Namumula ang mukha sa galit at takot. Sinabi ko na nga ba, wala kang kwentang kapatid. Inilagay mo pa sa panganib ang pangalan ng pamilya natin. Wala akong ipapahiram sa iyo, ni isang kusing. Buhay mo yan, ikaw ang sumira, ikaw ang umayos. Tama si Paulo, sabat ni Susan na nagmamadali ng umalis. Wala kaming kinalaman sa mga ninakaw mo, Mark. Baka mamaya puntahan pa kami ng mga pulis sa bahay dahil sa iyo. Umuwi na tayo, Paulo. Ayokong madawit dito. Hindi makapaniwala si Mark sa nakikita niya. Ang mga kapatid na kagabi lamang ay kasama niyang nagtatawanan, kumakain ng masasarap at nagpaplano kung paano nila uubusin ang pera ni Maria, ngayon ay iniiwan siya sa ere. Paano si Mama? Paano ang operasyon niya? Humihikbing tanong ni Mark habang nakaturo sa saradong pinto ng room 605. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala yung asawa mo, kaya ikaw ang mag-alaga kay Mama. Walang pusong sagot ni Paulo habang mabilis na naglalakad palayo kasama si Susan. Walang lingon-likod nilang tinalikuran ang kanilang kapatid at ang kanilang ina na nakahiga sa loob. Naiwan si Mark na nakaluhod sa sahig. Ramdam niya ang nag-aapoy na mga tingin ng mga nurse at ibang tao sa pasilyo na nakasaksi sa lahat ng nangyari. Lumapit muli ang kinatawan ng billing department, pilit na ginagawang malumanay ang boses, ngunit may halong pandidiri sa mga mata. Mr. Mark, pasensya na po, ngunit kailangan na po ninyong ilabas ang pasyente sa VIP room. Dahil wala po kayong kakayahang magbayad, ililipat po namin ang ina ninyo sa charity ward kasama ng ibang mga pasyenteng walang pambayad hanggang sa maayos ninyo ang inyong mga balanse. Ang hiya! Ang sakit! Ang kawalan ng pag-asa! Ito ang eksaktong naramdaman ni Maria sa loob ng 10 taon. Ngayon, si Mark naman ang pinaiinom ng mundong ito ng mapait na lason na siya mismo ang nagtimpla. Sa kabilang banda ng mundo, daan-daang kilometro ang layo sa masikip at nakakapasong gulo ng syudad, nakaupo si Maria sa isang maliit na karinderya na nakaharap sa dagat. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Wala siyang suot na make-up, walang magandang damit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Hawak niya ang isang baso ng mainit at matapang na kape. Kumagat siya sa isang simpleng mainit na pandesal. Walang mamahaling karne, walang alak, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamasarap na almusal na natikman niya sa buong buhay niya. Lasa itong kalayaan, lasa itong hustisya. Habang pinapanood niya ang paghampas ng mga alon sa pampang, sumagi sa kanyang isipan ng isang tao. Ang kaisa-isang tao na nagpakita sa kanya ng totoong kabutihan sa loob ng napakahabang panahon. Si Mang Boy, ang matandang gwardya ng subdivision na kanilang tinitirhan, bumalik ang alaala ng isang hapon, umuulan noon ng malakas. Umiiyak si Maria sa gilid ng basurahan matapos siyang sigawan at hiyain ni Susan sa harap ng ibang kapitbahay. Lumapit sa kanya si Mang Boy, inabutan siya ng isang basong mainit na salabat at isang lumang payong. Anak, huwag mong ubusin ang luha mo sa mga taong walang puso, malumanay na sabi ng matanda noon. Puno ng awa ang mga kulubot nitong mata, nakikita ko ang lahat. Nakikita ko kung paano inilalabas ng mga bayaw mo ang mga bigas, mga dilata at mga karne mula sa bahay ninyo habang wala ka at nasa palengke. Ninanakawan ka nila sa sarili mong pamamahay. Kung darating ang araw na kailangan mo ng kakampi, kung kailangan mo ng tetestigo sa kasamaan nila, andito lang ako anak. Hindi ako matatakot na magsabi ng totoo. Napangiti si Maria sa alaalang iyon. Bago siya umalis kaninang madaling araw, idinaan niya sa guardhouse ang isang maliit na sobre. Laman nito ay 5,000 piso at isang sulat ng pasasalamat para kay Mang Boy. Alam ni Maria na ang matandang gwardya ang magiging tulay upang tuluyang mabaon sa hukay ng kahihiyan ang magkakapatid kapag umabot na sa husgado ang laban. Samantala, matapos ang ilang oras na pagdurusa sa ospital, napilitan si Mark na iuwi ang kanyang ina. Wala siyang perang pambayad upang panatilihin ito sa charity ward.
Sinakay niya si Aling Rosa sa isang murang taxi, inutang pa ang pamasahe sa driver kapalit ng kanyang mamahaling relo. Nang makarating sila sa tapat ng kanilang bahay, nanlaki ang mga mata ni Mark. Nakabukas ng malaki ang gate, pati ang pangunahing pintuan ng bahay ay nakawang. Kinabahan siya. Pumasok siya nang nagmamadali, iniwan sandali ang ina sa loob ng taxi. Nang makapasok siya sa sala, parang may sumuntok sa kanyang sikmura. Ang bahay ay parang dinaanan ng buhawi. Wala na ang malaking telebisyon. Wala na ang mamahaling refrigerator, wala na ang mga sofa at mga dekorasyon na ipinagmamalaki niya sa kanyang mga kaibigan. At sa gitna ng nagugulong sala, nakatayo sina Paulo at Susan. May hawak silang mga malalaking sako at abala sa pagtanggal ng mga mamahaling painting sa pader at paghakot sa mga natitirang appliances. Nilolooban nila ang sarili nilang kapatid. "Anong ginagawa ninyo?" Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Mark, halos lumabas ang mga ugat niya sa leeg. Napalingon sina Paulo at Susan, wala ni katiting na hiya sa kanilang mga mukha. Isang matalim na ngisi ang sumilay sa labi ni Paulo. "Kinukuha ko lang ang pambayad sa abala mo sa amin, Mark." Sigaw pabalik ni Paulo habang binubuhat ang microwave oven palabas. "Tutal, makukulong ka rin naman, mareremata rin ng bangko ang bahay na ito. Mabuti nang mapakinabangan namin ang mga gamit mo kaysa mabulok lang dito. Mga walang hiya kayo, mga magnanakaw." Sumugod si Mark, sinuntok niya ang kanyang kuya Paulo sa mukha. Gumanti si Paulo, nagkasabunutan sila, tumili si Susan at pinaghahampas ng bag si Mark. Isang nakakaawang eksena ng mga magkakapatid na nagpapatayan dahil sa kasakiman. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang madugong pag-aagawan sa mga natitirang kagamitan, isang napakalakas at nakakabinging tunog ang bumasag sa hangin. Wang-wang, mga sirena. Kumislap ang asul at pulang ilaw na tumagos sa mga bintana ng bahay. Biglang tumahimik ang magkakapatid, napako sa kanilang kinatatayuan habang naririnig ang malalakas na yabag ng mga sapatos na papalapit sa kanilang pintuan. May isang malakas na boses na umalingaw-ngaw mula sa isang megaphone. "Sino ang dumating? Ito ba ang mga pulis para arestuhin si Mark dahil sa pag-umit sa kumpanya o may inihanda pang huling patibong si Maria bago siya tuluyang lumisan na susukol sa buong pamilyang ito?" "Bahay ito ni Mark! Mga pulis kami! Lumabas kayo ng maayos at wag nang magtangkang lumaban!" Ang tinig mula sa megaphone ay parang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Mark. Ang asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng awtoridad ay patuloy na kumikislap, tumatago sa mga siwang ng bintana at nagbibigay ng nakakakilabot na anino sa loob ng magulong sala. Binitawan ni Paulo ang hawak na microwave oven. Bumagsak ito sa sahig, basag ang salamin. Si Susan naman ay napatili at nabitawan ang mga painting na kanina lamang ay pinag-aagawan nila. Bumukas ng malakas ang pintuan. Pumasok ang 4 na pulis na armado at may seryosong mga mukha. Kasunod nila ay 2 lalaking nakasuot ng formal na barong, ang mga abogado ng kumpanyang pinapasukan ni Mark. Nanigas si Mark sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga tuhod ay parang naging gulaman. Naramdaman niya ang malamig na pawis na tumutulo mula sa kanyang noo pababa sa kanyang panga. Wala na siyang kawala. Ang hanging pumasok mula sa labas ay tila may dalang sumpa ng kanyang mga kasalanan. "Mark," malamig na bati ng isa sa mga abogado, ang mga mata nito ay puno ng pandidiri. "May warrant of arrest kami laban sa iyo para sa kasong qualified theft at estafa. Formal nang isinampa ng kumpanya ang reklamo matapos naming matanggap ang kumpletong ebidensya kaninang umaga. Ang lahat ng pekeng resibo, ang mga transaksyon mo sa credit card ng opisina at ang mga pondong inilipat mo sa personal mong account. Bukod pa rito, ipina-freeze na namin ang lahat ng natitira mong pera sa bangko." Halos lumuhod si Mark. Nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit na humahanap ng salitang isasagot. "Sir, maawa po kayo. May sakit ang nanay ko. Hindi ko po sinasadya." "Ipaliwanag ko po." "Sa korte mo na ipaliwanag ang lahat ng iyan," matigas na sagot ng pulis habang mabilis na lumapit at walang awang pinusasan ang mga nanginginig na kamay ni Mark. Ang tunog ng malamig na bakal na sumara sa kanyang mga pulso ay ang pinaka-nakakabinging tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Ito ang tunog ng pagtatapos ng kanyang kalayaan.
Ngunit hindi pa natatapos ang gulo. Napansin ng isang pulis ang nakakalat na mga gamit, ang mga sakong puno ng appliances, at sina Paulo at Susan na pilit nagtatago sa gilid ng hagdan. Teka, ano itong mga gamit na ito? Nilolooban niyo ba ang bahay na ito? Tanong ng pulis habang tinitigan ng magkapatid. Mabilis na nagtataas ng kamay si Susan, namumutla at nanginginig ang buong katawan. Hindi po! Kapatid po namin ang may-ari nito! Kukunin lang po sana namin ang mga gamit bilang bayad niya sa utang niya sa amin. Wala po kaming kinalaman sa pagnanakaw niya sa kumpanya. Inosente po kami. Ngumisi ang abogado ng kumpanya. Lumapit ito kay Paulo at Susan. Kapatid, kayo ba sina Paulo at Susan? Kayo ba ang mga taong kasama niya sa bahay na ito kagabi na nagpaplanong paghatian ang mga nanakawin niyang pera sa mismong asawa niya? Narinig namin ang lahat sa voice recording na ipinadala rin sa amin, malinaw na kasabwat kayo sa pagtatago at pagkuha ng pakinabang sa mga nakaw na yaman ni Mark. Halos himatayin si Susan nang marinig ang salitang voice recording. Ang mga halakhak nila kagabi, ang mga plano nilang nakawin ang mana ni Maria at ang mga pangungutya nila, lahat iyon ay nakarecord at nasa kamay na ngayon ng batas. Ang pag-aakalang ligtas sila ay isang malaking ilusyon. Pinilit ni Paulo na tumakbo palabas, ngunit mabilis siyang nahawakan ng isa pang pulis at isinubsob sa pader bago pusasan. Habang inilalabas sina Mark, Paulo at Susan mula sa bahay, sumalubong sa kanila ang matalim at mapanghusgang mga tingin ng kanilang mga kapitbahay. Ang mga taong dati ay tinitingala sila dahil sa kanilang pagyayabang at pagpapakita ng yaman, ngayon ay nagbubulungan at nakangiti sa kanilang pagbagsak. Sa gilid ng kalsada, nakatayo si Mang Boy, ang matandang gwardya. Nakahalukip-kip ito, tahimik na pinapanood ng inani nilang Karma. Wala itong awa sa mga mata, tanging isang tahimik na paghatol sa mga taong umabuso sa kabutihan ng iba. Ngunit ang pinakadumurog sa natitirang katinoan ni Mark ay nang makita niya ang eksena sa labas ng gate. Ang driver ng taxi na inupahan niya ay sumisigaw. Kinakatok nito ng malakas ang salamin ng sasakyan. "Sir, paano yung bayad ko rito?" Naiwan pa itong matanda sa loob. Kanina pa umiiyak at nagwawala. Tumingin si Mark sa loob ng taxi. Nakita niya ang kanyang ina, si Aling Rosa. Basang-basa ang damit nito ng sariling ihi dahil walang nag-asikaso. Takot na takot ang matanda sa mga umiilaw na sirena at sa dami ng taong nakapaligid. Pilit nitong kinakapa ang bintana. At sa gitna ng kanyang kawalan ng alaala dahil sa sakit, may isang pangalan siyang paulit-ulit na isinisigaw. "Maria, Maria. Nasaan ka, anak? Uuwi na tayo. Maria." Hindi tinatawag ni Aling Rosa ang pangalan ni Mark. Hindi rin sina Paulo o Susan. Ang hinahanap ng matanda sa kanyang pinakamalaking takot ay ang kaisa-isang taong nag-aruga, nagpakain at nagpaligo sa kanya ang manugang na itinaboy at inabuso nila. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Mark. Isang matinding pagsisisi ang bumaon sa kanyang dibdib. Habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan ng pulis, nakita niya kung paano kinukuha ng mga tauhan ng barangay ang kanyang ina dahil wala ng pamilyang matitirhan ito. Ito na ang huling beses na makikita niya ang kanyang ina, hindi sa isang magandang ospital, kundi iniiwang mag-isa sa kalsada, basang-basa at naguguluhan. Malayo sa ingay ng mga sirena at kahihiyan ng pamilya ni Mark, isang tahimik at payapang mundo ang kasalukuyang niyayakap ni Maria. Nakaupo siya sa sahig ng isang inuupahang maliit na pwesto malapit sa tabing dagat sa probinsya. Amoy na amoy niya ang sariwang pintura at ang maalat ngunit nakakaginhawang simoy ng hangin mula sa karagatan. Nakasuot siya ng lumang damit na may mga patak ng puting pintura, hawak ang isang brotsa at may ngiti sa mga labi na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Wala nang mabibigat na kumot na may amoy ng ihi na kailangan niyang labhan. Wala nang mapanghusgang tingin ni Susan. Wala nang masasakit na salita mula kay Mark na sumisira sa kanyang pagkatao bago siya matulog. Sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, pag-aari niya ang sarili niyang oras. Pag-aari niya ang sarili niyang hinga. Inilapag niya ang brotsa at kinuha ang kanyang bagong telepono. May isang mensahe mula sa abogadong inupahan niya gamit ang perang nakuha niya bago pa man ma-freeze ang mga account ni Mark.
Maria, nakuha na namin ang buong kopya ng blotter. Nasa kulungan na si Mark pati na rin ang mga kapatid niya dahil sa pandaraya. Nasimulan na rin natin ang proseso ng annulment of marriage at isasama natin ang kasong violence against women and their children dahil sa psychological at financial abuse na ginawa nila sa'yo. Hawak natin ang lahat ng ebidensya. Malaya ka na. Napapikit si Maria. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya kasama ang huling patak ng luha para sa nakaraan. Wala siyang naramdamang awa para sa kanila. Ang ginawa niya ay hindi lamang paghihiganti, ito ay pagbabalik ng balanse. Hinayaan niyang ubusin nila ang kanilang mga sarili sa kanilang sariling kasakiman. Tumayo si Maria at naglakad patungo sa bukas na pintuan ng kanyang maliit na pwesto. Tiningnan niya ang malawak na dagat, asul na asul at kumikislap sa ilalim ng araw. Bubuksan niya ang sarili niyang maliit na kainan dito. Magsisimula siya muli, hindi bilang isang mahinang manugang, kundi bilang isang babaeng marunong ipaglaban ang kanyang sariling halaga. Ngunit ang hindi alam ni Maria at lalong hindi inaasahan ni Mark habang siya ay nakakulong sa malamig na rehas ng presinto ay ang natitirang isang lihim na hindi pa nabubunyag sa kwaderno. Habang nakaupo si Mark sa semento sa loob ng madilim na selda, balot ng lamig at hiya, lumapit ang isang investigador na may hawak na tablet. Tumingin ito kay Mark ng may pagtataka at konting awa. "Mark," tawag ng investigador habang inilalapit ang mukha sa rehas. "May huling ebidensya na inilakip ang asawa mo na diretsyong ipinadala rito sa istasyon ng pulis. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Tungkol ito sa iyo, sa asawa mo, at sa isang pangyayari 6 na taon na ang nakalipas na inilihim ninyo ng buong pamilya niyo sa kanya." Iniharap ng investigador ang screen ng tablet kay Mark. Nang mag-play ang video, nanlaki ang mga mata ni Mark at halos mawalang ng malay sa sobrang pagkabigla. Umalingaw-ngaw ang isang pamilyar at nakakakilabot na pag-uusap na akala niya ay naibaon na sa limot. Ano ang nasa video na tuluyang wawasak sa huling hibla ng katinuan ni Mark? Panginginig. Matinding panginginig ang gumapang mula sa talampakan ni Mark pataas sa kanyang gulugod habang nakatitig sa maliit at kumikislap na screen ng tablet na hawak ng investigador. Ang malamig na rehas ng kulungan ay tila lalong lumamig, tumutusok sa kanyang mga buto. Sa loob ng video, nakita niya ang sarili niya. 6 na taon na ang nakalipas. Mas bata pa siya noon, nakaupo sa lumang sofa sa kanilang sala, may hawak na baso ng alak. Kasama niya sina Kuya Paulo at Ate Susan. Nagtatawanan sila, isang nakakabinging halakhak na ngayon ay parang patalim na humihiwa sa kanyang sariling lalamunan. Nagsalita ang Mark sa video. Ang boses nito ay mayabang, walang bahid ng konsensya. "Mabuti na lang at nakabili agad ako ng pampalaglag doon sa kilala ko sa Quiapo. Dinurog ko at inihalo ko sa mainit na gatas na tinimpla ko para sa kanya bago siya matulog. Wala siyang kaalam-alam. Kung natuloy ang batang iyon, siguradong ako ang gagastusin. Paano na ang mga gimmick natin? Paano pa ako makakabili ng bagong sasakyan?" Sumunod ang malakas na tawa ni Susan sa video. Buti nga sa kanya, kapag nagkaanak iyan, siguradong hihingi ng tulong iyan sa atin at panigurado, hindi na niya maaalagaan si Mama. Mawawalan tayo ng libreng katulong. Napakagaling mo talaga, Mark. Ang galing mong umarte kanina sa ospital na parang awang-awa ka sa asawa mo. At ang tinig ni Paulo, puno ng pang-uuyam. "Ligtas ang pera natin, basta itago niyo lang mabuti ang sikretong ito. Hayaan niyo siyang isipin na nadulas lang siya sa banyo kaya siya nakunan. Mas mabuti iyon, mas makukonsensya siya, mas magiging sunod-sunuran sa atin." Namatay ang screen ng tablet. Binalot ng nakakapasong katahimikan ng selda. Hindi makahinga si Mark. Parang may mabigat na bato na dumagan sa kanyang dibdib. Namimilipit siya sa sakit ng sarili niyang katotohanan. Bumalik sa kanyang isipan ang madugong gabing iyon, ang nagmamakaawang sigaw ni Maria mula sa banyo. Ang dami ng dugo sa puting tiles, ang pamumutla ng mga labi ng kanyang asawa habang isinasakay nila ito sa ambulansya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga buwan at taon na lumipas kung saan araw-araw na umiiyak si Maria sa sulok ng kanilang kwarto. Sinisisi ni Maria ang sarili nito.
Humihingi ito ng tawad sa kanya dahil hindi raw nito iningatan ng kanilang anak. At siya, niyakap niya si Maria. Hinagod niya ang likod nito, bumubulong ng mga matatamis na kasinungalingan, habang sa loob-loob niya ay nagdiriwang siya dahil wala siyang naging responsibilidad. Tiningnan siya ng investigador. Ang mga mata ng pulis ay puno ng matinding pandidiri, parang nakatingin sa isang halimaw na hindi karapat-dapat mabuhay. Akala namin noong una, pera lang ang ninakaw mo sa asawa mo at sa kumpanya, malamig na sabi ng investigador, ang boses ay mabigat at may diin. Pero pinatay mo ang sarili mong anak. Ninakaw mo ang karapatan niyang maging isang ina dahil lang sa pansarili mong luho at para gawin siyang alipin ng pamilya ninyo. Nakuha ng asawa mo ang video na iyan mula sa luma mong laptop na ipinaayos niya. Ipapasama namin ito sa kasong isasampa laban sa inyong magkakapatid. Mabulok ka sana sa kulungan. Tumalikod ang investigador at naglakad palayo. Iniwan si Mark na nakasubsob sa malamig na semento. Sumigaw si Mark, isang mahaba, paos, at nakakakilabot na sigaw ng isang taong tuluyan ng nawalan ng kaluluwa. Sa bunot niya ang sariling buhok, inihampas ang ulo sa rehas, ngunit walang luhang makapaghuhugas sa dumi ng kanyang budhi. Sa parehong oras, habang nilalamon si Mark ng kanyang sariling impyerno, nakaupo si Maria sa buhanginan. Hinahampas ng malamig na alon ng dagat ang kanyang mga paa. Pula at kahel ang kulay ng langit, nagpapaalam na ang araw. May hawak siyang isang maliit na kahoy na kahon. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang pares ng napakaliit na puting medyas na gansilyo at isang lumang ultrasound picture na medyo naninilaw na sa gilid. Hinaplos ng nanginginig na daliri ni Maria ang maliit na litrato. Dito bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi ito luhang galing sa pagod o sa galit. Ito ay luha ng isang inang labis na nangungulila. Nang araw na madiskubre niya ang lumang video na iyon habang pilit niyang kinakalikot ang sirang laptop ni Mark upang maghanap ng iba pang resibo ng kumpanya, namatay ang huling patak ng habag sa kanyang puso. Ang sakit na naramdaman niya nung nakunan siya ay dumoble, tumriple at naging isang malaking apoy na sumunog sa kanyang pagkatao. Ang mga taong pinagsilbihan niya ng buong puso ay ang mga mismong demonyong pumatay sa kaisa-isa niyang anghel. Anak! Bulong ni Maria sa hangin. Ang boses ay basag ngunit puno ng kapayapaan. Nagawa na ni Mama. Nakaganti na tayo. Hindi ka na nila masasaktan. Hindi na nila ako masasaktan. Malaya na tayo, anak ko. Hinalikan niya ang lumang litrato at maingat na ibinalik sa loob ng kahon. Yakap-yakap niya ito habang pinapanood ang tuluyang paglubog ng araw. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng pagpapanggap, ng pagtitiis at ng pagbuo ng isang napakakomplikadong plano, nakamit na niya ang katarungan para sa batang hindi man lang nakasiping ng liwanag. Lumipas ang 6 na buwan. Ang araw ng pagdinig sa korte ay dumating. Ang malawak na bulwagan ng hustisya ay puno ng tensyon. Sa isang panig, nakaupo sina Mark, Paulo at Susan. Pare-pareho silang nakasuot ng kulay kahel na uniforme ng mga bilanggo. Malayong malayo ang hitsura nila ngayon kumpara sa mga mayayabang at nagmamalaking mga tao noon. Si Susan ay payat na payat, nangingitim ang ilalim ng mga mata at wala ng bahid ng anumang pampaganda. Si Paulo ay nakayuko lamang, tila nawalan na ng lakas na harapin ang mundo. At si Mark, ang kanyang mukha ay guhit ng matinding depresyon, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan, parang isang patay na naglalakad. Sa kabilang panig, dumating si Maria. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay, ang kanyang mukha ay kalmado, maliwanag at sumasalamin sa isang babaeng buo na ang pagkatao. Wala siyang galit na ipinapakita. Tiningnan niya ang magkakapatid ngunit parang mga alikabok lamang ang mga ito sa kanyang paningin. Wala nang halaga. Nagsimula ang pagdinig. Inilatag ng abogado ni Maria ang patong-patong na kaso. Mula sa pagnanakaw sa pondo ng kumpanya, pang-aabusong pinansyal, pananakit na psikolohikal, hanggang sa pinakamabigat na paratang ang sinadyang pagpapalaglag at pagpatay sa batang nasa sinapupunan ni Maria 6 na taon na ang nakalipas.
Nang i-play sa malaking screen ng korte ang video recording kung saan nagtatawanan ang magkakapatid tungkol sa pagpapainom ng gamot kay Maria, umugong ang mga bulungan sa loob ng kwarto. Ang hukom ay napailing bakat ang matinding pagkadismaya at galit sa mukha nito. Hindi kinaya ni Susan ang tensyon. Nang marinig niya ang sarili niyang halakhak sa video, bigla siyang tumayo. Nanginig ang buong katawan niya, tumutulo ang mga luha habang itinuturo ang kapatid niyang si Mark. Hindi ko kasalanan iyan, matinis at nakakabinging sigaw ni Susan, umaalingaw-ngaw sa buong korte. Si Mark ang nagplano ng lahat. Siya ang bumili ng gamot. Siya ang nagpainom. Sumakay lang kami ni Paulo sa usapan pero wala kaming ginawang pisikal na pananakit. Wala akong pinatay. Si Mark ang pumatay sa sarili niyang anak. Tumingin si Mark kay Susan. Isang tingin na puno ng puot at pagtataksil. Kasabwat kayo! Kayo ang nag-udyok sa akin dahil ayaw ninyong mawalan ng mag-aalaga kay mama. Kayo ang mga demonyo na nagtulak sa akin. Nagsigawan ang magkakapatid, nagturuan, nagkanya-kanya. Ang pamilyang dating nagkakaisa sa pang-aabuso ay ngayon nagkakagatan parang mga asong ulol na nakakulong sa iisang hawla. Walang natirang pagmamahal sa pamilya. Walang kapatid, walang kadugo. Ang bawat isa ay handang isakripisyo ang isa't isa para lamang makaiwas sa matagal na pagkakakulong. Inukpok ng hukom ang kanyang maso. Katahimikan! Tahimik sa loob ng korte! Ngunit sa halip na tumahimik, nagwala si Paulo. Sinubukan nitong sugurin si Mark habang nakaposas ang mga kamay. Nagsigawan ng mga pulis at nagkagulo ang mga gwardya upang paghiwalayin sila. Sa kalagitnaan ng kaguluhang ito nanatiling nakaupo si Maria. Tahimik niya lamang na pinapanood ang pagkasira ng mga taong sumira sa buhay niya. Ngunit bago pa man tuluyang mailabas ng mga pulis ang nagwawalang magkakapatid upang pakalmahin, tumayo si Maria at humingi ng pahintulot sa hukom na magsalita para sa isang huling pahayag na hindi kasama sa mga naunang dokumento. Bumalik ang katahimikan sa loob ng korte. Lahat ng mata ay naipako kay Maria. Bumilis ang tibok ng puso ni Mark. Ano pa ba ang sasabihin ni Maria? Ano pa bang lihim ang hindi nahahalungkat? Nang ibuka ni Maria ang kanyang mga labi, ang mga salitang binitawan niya ay nagpatigil sa paghinga ng buong kwarto, lalong-lalo na kay Mark. Ano ang huling alas na inilabas ni Maria sa loob ng korte na tuluyang dudurog sa nalalabing pag-asa at kaluluwa ng pamilyang ito? Tumayo si Maria. Ang paggalaw niya ay dahan-dahan ngunit puno ng katiyakan. Ang kanyang puting bestida ay tila sumasalamin sa isang kaluluwang matagal nang dumaan sa apoy at ngayon ay naging purong ginto. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga pagtatalo ni na Paulo at Susan ay unti-unting namatay, pinalitan ng isang malamig na kaba na gumapang sa kanilang mga dibdib. Tumingin si Maria sa hukom at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mga mata kay Mark. Walang galit sa paningin ni Maria, walang pagkamuhi. Ang tanging naroon ay isang matinding awa para sa isang lalaking tuluyan ng sinira ang sariling kaluluwa dahil sa kasakiman. Kagalang-galang na hukom panimula ni Maria, ang kanyang boses ay malinaw, hindi nanginginig at umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng korte. Narinig na po ninyo ang lahat ng kasamaan nila. Nakita na po ninyo ang mga ebidensya ng kanilang pagnanakaw at ang mismong pag-amin nila sa pagpatay sa batang nasa sinapupunan ko. Wala na po akong idadagdag sa mga kasong kriminal. Ngunit may isang bagay pa po silang ipinagmamalaki at pinag-aagawan hanggang ngayon. Ang kanilang bahay at ang lupang kinatitirikan nito na akala nila ay mareremata ng bangko. Kumunot ang noo ni Mark, napalunok siya ng malalim. Ano ang sinasabi ni Maria? Kinuha ni Maria mula sa kanyang maliit na bag ang isang selyadong brown envelope. Inilabas niya ang isang malinis at formal na dokumento na may tatak ng isang notaryo publiko. Iniabot niya ito sa clerk ng korte upang ibigay sa hukom. 1 taon bago tuluyang lumala ang sakit sa pag-iisip ng aking biyena na si Aling Rosa, noong mga panahong may sapat pa siyang katinuan, nagmakaawa po siya sa akin na samahan ko siya sa isang abogado. Pagpapatuloy ni Maria. Ang mga mata ay nakapako pa rin kay Mark na ngayon ay nanginginig na ang buong panga. Alam ng ina ninyo kung anong klaseng mga anak kayo, Mark.
Alam niya na darating ang araw na ipagpapalit ninyo siya sa pera, na itataboy ninyo siya kapag wala na siyang silbi. Kaya bago pa man mangyari iyon, inilipat niya ang buong titulo ng ancestral house at ang lupa sa pangalan ko. Isang malakas na singhap ang narinig mula kay Susan. Si Paulo ay halos bumagsak mula sa kanyang kinauupuan. "Hindi totoo iyan!" sigaw ni Mark, nagpumiglas sa hawak ng mga pulis, ngunit agad na naisubsob pabalik sa upuan. "Peke iyan! Hindi gagawin ni Mama iyan! Akin ang bahay na iyon!" Tiningnan lamang siya ni Maria. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Binasa at sinuri na iyan ng mga eksperto, Mark. Legal at buo ang karapatan ko sa bahay na iyon bilang anak na kinilala niya sa batas, dahil ako lang ang nag-alaga sa kanya nang talikuran ninyo siya. Ang bahay na pinag-aagawan ninyo ni na Paulo at Susan noong gabing arestuhin ka, ang bahay na akala ninyo ay mapagkakakitaan ninyo upang makatakas sa mga utang ninyo, ay pag-aari ko na. Wala na kayong uuwian. Wala na kayong manana. Wala kayong makukuha ni isang kusing. Gumuho ang mundo ni Mark. Ang lahat ng kayabangang itinanim niya sa kanyang isipan ay unti-unting naging abo. Wala siyang pera sa bangko, tinanggalan siya ng trabaho, nakakulong siya, at ngayon, maging ang huling yaman ng kanilang pamilya ay napunta sa babaeng itinuring niyang basurahan. Ngunit hindi pa tapos si Maria. Lumapit siya ng bahagya sa harang na naghihiwalay sa kanila. Ang kanyang boses ay bumaba, naging isang bulong na tanging sila lamang sa unahan ang nakakarinig, ngunit sapat upang tuluyang durugin ang huling hibla ng katinuan ni Mark. "At alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa lahat, Mark?" tanong ni Maria. Ang mga mata niya ay kumikislap sa luhang matagal na niyang pinipigilan. "Nasaan si Mama ngayon? Noong gabing arestuhin ka, iniwan ninyo siya sa kalsada. Basang-basa, natatakot, nag-iisa, at walang kaalam-alam sa nangyayari. Pinulot siya ng mga tauhan ng barangay na parang isang ligaw na aso dahil walang anak na gustong umako sa kanya." Yumuko si Mark, umiiyak na parang isang bata. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga nakaposas na kamay. "Kinuha ko siya, walang gatol na patuloy ni Maria. Ginamit ko ang mismong perang naipon ko, ang perang akala mo ay mananakaw mo sa akin, upang ipasok siya sa isang maayos, malinis at pribadong pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip. Inaalagaan siya roon ngayon. Ligtas siya mula sa mga demonyong anak na tulad ninyo. Noong huling dalawin ko siya, isa lang ang pangalang tinatawag niya. Hindi Mark, hindi Paolo, hindi Susan. Pangalan ko ang isinisigaw niya dahil ako ang naging tunay niyang pamilya. Maria, parang awa mo na. Patawarin mo ko." Humagulgol si Mark. Lumuhod siya sa malamig na sahig ng korte habang hila-hila ng mga gwardya. "Bawiin mo na ang mga kaso. Magsisimula tayo ulit. Mamahalin kita. Babaguhin ko ang sarili ko. Ibabalik ko ang anak natin. Gagawa tayo ng bago. Maria, nagmamakaawa ako." Umiling si Maria. Tiningnan niya si Mark mula ulo hanggang paa, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang estranghero na nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit. "Pinatawad na kita, Mark," malumanay ngunit matigas na sagot ni Maria. "Pinatawad ko na kayong lahat para makalaya na ang puso ko. Ngunit hindi ibig sabihin ng pagpapatawad ay makakalimutan ko ang pagpatay mo sa anak natin. Ang kapatawaran ko ay para sa kapayapaan ko at ang kulungan ay para sa mga kasalanan mo. Magbayad ka sa batas at magbayad ka sa Diyos." Tinalikuran ni Maria si Mark. Hindi na niya pinakinggan ang iyak at pagmamakaawa nito. Bumalik siya sa kanyang upuan kasama ang kanyang abogado. Hindi nagtagal, ibinaba ng hukom ang hatol. Guilty. Hahatulan sina Mark, Paulo at Susan ng mahabang taon sa loob ng bilangguan para sa patong-patong na kasong estafa, pagnanakaw at pisikal at psikolohikal na pang-aabuso. Ang tunog ng maso ng hukom na tumama sa kahoy ay ang huling tunog na narinig ng magkakapatid bago sila tuluyang kaladkarin palabas ng korte patungo sa madilim at walang hanggang kalungkutan ng selda. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa isang tahimik na probinsya na malayo sa polusyon at ingay ng Maynila, may isang maliit na kainan at kapihan na nakaharap mismo sa malawak na asul na karagatan. Ang pangalan ng tindahan ay nakaukit sa isang magandang kahoy na nakasabit sa itaas ng pinto, Laya.
Nakaupo si Maria sa isang kahoy na silya sa balkonahe ng kanyang kapihan. Suot niya ang isang simpleng bestida na hinahampas ng preskong hangin mula sa dagat. Ang kanyang buhok ay mahaba na, malaya at sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala nang bakas ng pagod. Wala nang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Siya ay namumukadkad, masigla at puno ng buhay. Hawak niya sa kanyang kanang kamay ang isang maliit na tasa ng mainit na kape at sa kanyang kaliwang kamay ay isang lumang gintong singsing. Ang kanyang singsing sa kasal na itinago niya sa loob ng mahabang panahon. Tiningnan niya ang singsing sa ilalim ng sikat ng araw. Sa loob ng 10 taon, ang maliit na piraso ng gintong ito ay naging posas na kumulong sa kanya sa isang impyerno. Ngunit ngayon, isa na lamang itong malamig na metal na walang kahulugan. Tumayo si Maria. Naglakad siya patungo sa pampang kung saan humahampas ang mga alon sa mapuputing buhangin. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang alat ng dagat at ang tamis ng kanyang bagong simula. Ibinuka niya ang kanyang palad at buong lakas na inihagis ang gintong singsing patungo sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Lumubog ang singsing, nawala sa mga alon, wala ng bakas. Napangiti si Maria. Pumatak ang isang luha mula sa kanyang mata, ngunit ito ay luha ng matinding kaligayahan. Malaya na siya. Hawak na niya ang sarili niyang kapalaran. Sa bawat pagsikat ng araw sa dagat na ito, alam niyang kasama niya ang alaala ng kanyang hindi isinilang na anak, na ngayon ay nagbabantay sa kanya mula sa itaas, nakangiti at payapa. Tinalikuran ni Maria ang dagat at naglakad pabalik sa kanyang kapihan kung saan naghihintay ang mga nakangiting customer at ang mga bagong kaibigan na tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ang buhay ay nagpatuloy at sa pagkakataong ito, siya na ang sumusulat ng sarili niyang kwento. Ngunit habang umiihip ang malamig na hangin at tinatangay ang mga tuyong dahon sa pampang, isang tanong ang naiwang nakasabit sa hangin, nag-aabang ng kasagutan mula sa mga taong nakasaksi sa kwentong ito. Sa loob ng malamig na selda kung saan nabubulok si Mark kasama ang pag-uusig ng kanyang sariling konsensya gabi-gabi, sapat na kaya ang habambuhay na pagdurusa upang mabayaran ang isang buhay na kinuha niya? O may mga kasalanan bang kahit kailan ay hindi na mabubura ng panahon?